Good morning sa ating lahat. Good morning to everyone. Ayan, mag-react lang ako doon sa comment sa previous vlog ko about sa pagbalik ko dito sa Amerika. Ayun. Sinabi ng isa sa mga, I don't know if this person is my subscriber or not, pero isa to sa mga nag-comment. Okay? Let's see. To. Ang sabi niya, interesado ako sa experience mo about sa pagbalik as green card holder. Hindi yung personal pagbongga mo, sorry palagay ko hindi dadami ang subscriber ko. Sinagot ko naman, hindi po ako nagpapadami ng subscriber. That's not the reason bakit ako nag-YouTube, libangan lang po ito. In which, yeah, it is very true. Wala pong halong pagsisinungaling na ang reason, isa sa mga reason kung bakit ako nag-YouTube is para ma-record yung mga memories ko in video at ginagawa ko lang po to as libangan. Pangalawang rason po is ginagawa ko to kasi gusto kong i-show yung life ko from the Philippines to Saudi Arabia hanggang sa mapunta ako dito sa Amerika. Kung ano yung pagkakaiba para yung mga kunars na natin na nanonood sa akin, yung magdesisyon kung gusto nilang mag-Amerika or ipagpatuloy yung kanilang American dream. Para lang magkaroon sila ng idea. Alam ko marami na ring vlogger ang nagbablog dito sa Amerika ng kanilang mga life and experiences. Pero maunti pa lang siguro yung mga yung mga single char nag-announce talaga. Ayun. Hindi din ako nagpapadami ng subscriber, guys. As in, yan natin i-comment. Hindi din ako nagpapadami ng aking subscriber. Kasi libangan lang po ito. Alam niyo guys, sa mga subscriber ko, wala namang pilitan kung ano yung gusto ninyong video na panoorin. Kasi everything naman ina-upload ko. So, kung ano lang yung gusto ninyo, yun yung panoorin nyo. Kaya nga may thumbnail, merong title, yung video. Kung hindi nyo gusto yung topic na yun, wag nyo na lang panoorin. Paalala din na kung mapansin ninyo na I'm sorry, mapansin ninyo na hindi na naka-display yung comment ninyo or na-remove yung comments ninyo, wala, gi-remove ko na kasi ayoko ng negativity. Ayoko ng negative vibes sa vlog na to. At kung minsan kapag sobra or below the belt yung comment, sometimes nire-remove ko na or hina-hide ko na from the user. Not unless constructive criticism siya at gusto kong mag-respond, ay magre-respond ako. Pero kapag sobra na, hindi na ako nagre-respond. Kapag personal na atake sa akin, hindi na ako nagre-respond. At tinutuloy ko na parang i-block yung user at i-hide yung user from my account or from my YouTube channel. So kung mag-comment man siya ulit, ay hindi na masushow in public. So, ganun yung ginagawa ko. I don't know if that person still have an access to watch my videos kasi nga naka-public lahat naman ng videos ko. So, basta pag nag-comment ay hindi na siya masushow sa channel kasi naka-block na. Maski mag-comment pa siya ay hindi na mag-show sa aking channel or sa aking vlog. Pag negative, automatic. Ayoko nang makipagdiskusyon. 'Di ba? Alangan namang pasakitin ko pa yung ulo ko, 'di ba? Ayan. Eto, gusto ko lang sagutin ang isa sa mga subscriber ko na si Mitch. Ang sabi dito, Nurse Can, ask ko lang po kung magkano dapat ang pocket money kapag mag-migrate pa sa US, mag-isa lang po akong pupunta dyan.
Now, I think nakuwento ko na 'to before kung magkano. Ulitin lang natin sa mga hindi masyadong nanonood ng mga previous vlog ko or gustong marinig ulit yung boses ko about sa perang dadalhin dito sa Amerika. Ang tanong niya kung magkano yung pocket money. Now, ang pocket money na dadalhin ninyo guys is nakadepende kung, um ano yung program ng ospital kung saan kayo natanggap. For example, kung ano yung packet, okay, for the first 2 months, paano nila kayo aasikasuhin. Kasi in our case, merong mga freebie. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung sign-in bonus, basta yung mga freebie na kalakip nun is 2 months free accommodation either sa hotel or sa isang apartment na mahahanap nila sa inyo. In my case, I stayed in a hotel for like 10 or 12 days, mga ganyan. And then after that, hinanapan nila kami ng apartment. Ang apartment na yon is a 2-bedroom apartment. Nag-share kami ng isa sa mga friend ko. Friend ko. Yung ano, nakilala ko or ka-group ko or ka-batch ko nung mga time na yon. Ayun. So, yun yung kalakip. 2 months free accommodation. So, meron akong 2 months free accommodation. Pangalawa is, if I'm not mistaken, meron din akong 2 months or 1 month, nakalimutan ko na, parang 2 months ata na free transportation. I'm not sure if 1 month or 2 months yun. Parang 2 months ata na free transportation. Let's think. Parang 1 month lang. 1 month lang na free transportation. Hinahatid sundo kami, tapos sinusundo kami kapag magkuha ng pupunta sa SSA, magme-medical, lahat. Lahat ng mga pre-employment requirements, pati grocery, weekly grocery, meron din kami nun. So, malaking bagay or malaking tulong yung mga yon. Pero sabihin ko sa inyo, kung magkano ba talaga yung naging ano ko, yung naging pocket money ko or magkano yung dinala kong pera papunta dito sa Amerika. Unahin na natin sa cash. Magkano nga ba? Ang cash na dinala ko dito guys is $4,500. If I'm not mistaken, at that time, yung palitan is 54 or 55. Kung hindi ako nagkakamali. Nung 2021 ba ata? I'm not sure. Pero more than 200,000 yung na-deduct sa account ko. I think 223 something. Yun. Pumunta lang ako sa aking bangko, Bank of the Philippine Islands, and sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng pera na in US dollars. Sabi niya, sure, magkano po yung kailangan niyo, sir? Sabi ko, kailangan ko ng at least 4-5. Binigay naman nila, tapos sabi nila, mag-convert na lang po tayo ng pera from your peso savings account in dollar. Ganyan. Tapos nag-ano rin ako, actually 5,000 ata yung binili kong dollar sa kanila. Yung 500, nag-open pa ako ng US dollar account sa Pinas. Shylock, in which balak ko na ngang i-close. Yeah, meron akong US dollar account sa Pilipinas. So, nag-open pa ako noon, in which sana hindi na Shylock. So, yun. $4,500 yung dala ko papunta dito. Meron akong enough funds kasi meron din naman akong enough money sa bangko. So, gusto ko sanang magdala ng more, in which sana ginawa ko yon. Pero wala, hindi na nagawa. Ayan, nagkakape pala ako ngayon. So, pangalawa, ano yung meron din akong dalang credit card, which is my BPI Gold credit card. Ang credit limit nun guys is around, if I'm not mistaken, 350 ganyan or 300, tapos 360 ata. Tapos tumaas na siya ng tumaas hanggang sa umabot siya ng 500 plus or 600 or 700, mga ganyan. Tapos and after nun, pinahinto ko na kasi madami na akong credit card dito sa Amerika. At
Tsaka sinisingil na ako ng annual fee. Kasi for the first year, free ang annual fee. For the second year, the annual fee was waived kasi marami akong gastos noon. So, madaling magpa-waive ng BPI Gold credit card kasi you just need to spend, I think, 160 or 200 plus, makakaano ka na. Anong tawag dito? Makakapag-waive ka na ng credit card annual fee, which is around mahal din. Siguro mga nasa 2,500 o 3,000, sayang din. So, on the third year, hindi ko na siya kayang ipa-waive yung annual fee kasi hindi ko na siya masyadong nagagamit. Nagamit ko lang naman siya on the first year, pambili ng cellphone, nung nasa Pilas pa ako, pambili ng ticket papunta dito. So, madami-dami rin akong ginastos, di ba? In which, pagdating ko dito naman is na ano naman siya, na refund naman or nabawi ko naman. Alhamdulillah. So, yung mga ginastos ko sa IELTS, yung mga ginastos ko sa CGFNS, yung ni-refund naman. Alam nyo guys, akala ko nung una hindi siya mari-refund. So, na-refund bago lang actually. Sinabihan ako na pwede palang i-refund. Bago ko lang na parang hindi ako interested nung pagkarating ko dito sa mga refund. So, bago ko lang siya nakuha. In fairness, malaki-laki din. So, salamat din sa employer ko ngayon. Tapos yun, pagkadating ko dito, ano ba yung mga expected na gagastusin ninyo pagkarating nyo dito, guys? Ang pinakamalaki or bulk ng inyong gagastusin, guys, is yung apartment. Kwento ko sa inyo itong apartment na to. Ang base rate nitong apartment na to, guys, is nasa 810 ata, if I'm not mistaken, nang dumating ako dito. 810. Pero yung deposit ko dito, hindi ata ito umabot ng 810 or 1 month. Kasi ang kailangan ninyo guys, kapag mag-a-apply kayo ng apartment is meron kayong pera for application fee, which is ranging from $50 to $100. Tapos meron ding $100 or $300 one-time fee or administrative fee. Mga ganyan. Plus, meron din kayong gagastusin sa yung deposit. So, gumastos ako sa deposit ng mga around siguro mga $900 to $1,000 plus nag 1 month advance din ako. So, ang nilabas kong pera is around $2,000 sa apartment pa lang. Pero after 2 months naman yun. After 2 months kasi guys, sumasahod na ako. 'Di ba? So, dumating ako dito ng January 23 hanggang April yung aking pre-accommodation. April 23, mga ganyan. So, meron na akong sahod nun, guys. Kasi after 3 weeks, nag-start na yung employment ko. Wala pang February 23, nag-work na ako. Wala pang February 23 or after 1 month ng aking pagdating dito sa Amerika ay may sahod na ako. Yun nga lang yung sinahod ko for my first paycheck is ano lang siya, 700 something or $800 lamang. Kasi 1 week lang ang ipinasok ko noon. 1 week, siguro mga 3 days or 4 days lamang kaming pumasok. Kaya medyo mababa yung sinahod ko at that time. Pero nalakihan na rin ako. Ayun. So, nakuha ko na tong apartment ko. Nag-start ata ako dito ng mga May, mga ganyan, 'di ba? So, mga $2,000 din. Pero may sahod na ako noon, sumasahod-sahod na ako. Kasi sumahod na ako ng April, sumahod na ako ng ano. So, hindi halos nagalaw yung aking $4,500. Yung ginamit ko na pang grocery is yung yung credit card ko. Nagagamit naman siya dito so far, 'di ba? So, yung credit card ko na yun. Kung tatanungin ninyo ako kung magkano dapat yung pocket money ng isang single person na pupunta dito, nakadepende yan sa states. Pero pagtuunan nyo ng pansin yung pinakamalaking gastos, which is yung apartment, yung car, mga ganyan. So,
Yung pagkain, pwede naman tayong magtipid-tipid, mga ganyan. Yung pagkain siguro mag-budget kayo for at least 3 months kasi hindi natin alam kung makakapag-work kayo dito or hindi agad-agad. Ako nga, ang bilis dumating ng SSN ko. Pagkarating ko dito, after just a couple of days, 3 or 4 days, meron na akong SSN number. Ang nangyari kasi sa DS-260 process, na-tick ko yung start application for SSN, ganyan-ganyan. So pagkarating ko dito, after 2 days, sinamahan ako ng employer ko papuntang SSA office or Social Security Administration Office. And then, ang sabi ng SSA clerk or officer doon, hindi nyo na po kailangang mag-apply. Meron na po kayong SSN number. Ito po, ibigay ko sa inyo. Tapos, antayin nyo nang po sa mail yung card. Tapos, binigay niya sa akin yung SSA number or SSN number ko. Tapos nagamit ko yung number lang, wala pa yung card na pang-apply sa mga bangko. Kasi nag-open kasi ako sa Chase and kailangan ng SSN number. Pero I don't think you need an SSN if mag-a-apply kayo ng account sa Bank of America. Ayan. So, for me, dapat kung for example, yung base rent na ini-expect ninyo ay $1,000, ay mag-prepare kayo ng at least siguro ng mga $3,000, mga ganyan, sa renta pa lang ng apartment ninyo. Pero kung meron kayong mahabang panahon, for example, like me, like 2 months pre-accommodation, tapos expect nyo parang susweldo pa kayo, pwede rin nababaan ninyo ng onte yung inyong, ba't ba hindi ayan, medyo naglolo ko yun. Babaan nyo ng onte yung inyong expected money na dadalhin. So, siguro mga $4,000, $5,000, pwede na yan for a single person. Hindi nyo kailangan magdali dito ng 10,000. Kung ano lang yung kaya, pero siguro minimum 3K. Minimum 3K, lalo na kapag galing kayo sa Pinas. Alam ko, mahirap yung kabuhayan, ganyan-ganyan, mahirap kumuha ng pera. Kung galing kayong Middle East, siguro naman may ipon kayo maski konti, di ba? So at least minimum of 5 to 6K siguro kung galing kayong Middle East. Pero kung galing kayong Pilipinas, minimum of 3 to 4K, ganyan. Minimum of 3 to 4K, magkakasya na po siguro yun. Kaya nga parati kong nire-recommend before na parang kung galing kayong Pilipinas, okay lang na mag-Avant, okay lang na mag-Medfro, okay lang na mag-Medliant for the first 2 years. Lalo na kapag wala kayong budget kasi napakamahal po talagang mag-direct hire dito. Kasi hindi lang napakamahal na hindi sasagutin agad-agad ng employer ninyo yung mga IELTS ninyo, yung mga CGFNS ninyo, wala silang pakialam dyan actually. Kapag direct hire kayo, yung mga license endorsement, mga ganyan, hindi nila yan sasagutin. So, tapos pagkarating nyo dito, malaki pa yung perang ipiprepare ninyo kasi nga hindi kayo sagutin ng ospital. So, ang pinakamaganda talaga is maganda yung mga staffing agency. Why? Mababa yung sahod pero hindi naman sobrang baba yung sahod. Siguro mga 20% reduce lang. So for example, yung expected na sasahurin ninyo as, people with 10 years, 7 years of experience in MedSearch is expected mga 42, ganyan. Siguro papasahurin kayo ng Avant ng mga 30, ganyan. So medyo malayo pero at least lahat ay covered. Ticket-wise, lahat, pagkarating nyo dito, as in, full asikaso kayo. So, wala kayong halos iisipin kung hindi magtrabaho lamang. Iwasan na lang po natin yung inggit pagdating dito sa mga iba nating kasama na direct hire.
as usual, mas mataas yung sahod nila. Expected naman po na mas mataas yung sahod nila kaysa sa inyo kasi hindi sila staffing. Kayo po ay staffing. So, for the first 2 years, after 2 years naman po, pwede na kayong maghanap ng panibagong employer. Total, green card holder naman po kayo, di ba? So, maganda talaga kapag green card holder kasi after 2 years, pwede na kayong maghanap ng inyong new employer. O, 'di ba? Di katulad, mas mahirap pa nga yung yung direct hire kasi kung minsan 3 taon talaga. Pag direct hire kasi kayo mataas yung sahod, ganyan. Pero 3 taon, 36 months yung contract usually. Pero meron din namang nag-o-offer ng mga 24 months or 2 years, 'di ba? So, kung nagmamadaling kumawala sa contract, okay rin yung staffing agency lalo na kapag nagbabalak kayong maging isang travel nurse. O, 'di ba? So, kung final answer, kung magkano yung dapat ninyong dalhin dito sa Amerika, I think kung galing kayong Pilipinas, 3 to 4K minimum, enough na yon. 5 to 6K or kung wala kayong credit card na dadalhin dito, wala kayong credit card na magagamit, 5 to 6K siguro or 5 sa mga galing sa Middle East. Yung mga yayamanin dyan, daming hadiah. Shalak. O siya, sige na. Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat kung sino man yung umabot hanggang dito. Thank you so much. Kasi meron ako mga subscriber na parang hanggang dulo talaga, hanggang magpaalam na ako. Tinatapos talaga yung video ko. Maraming salamat. Thank you so much po and have a nice day. Happy Memorial Day everyone. Shalak!